Amen. Salamat sa Panginoon. Ngayon ay araw ng Biyernes. Huling araw ng devotion natin. Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay kanyang pinagtagumpay. Tayo ay kanyang sinamahan. Makatapos na naman ang isang linggo. Napakabuti ang Diyos sa buhay natin. Sukulat naman natin ang kanyang pagsama at ang kanyang biyaya. Kaya bago ang lahat, tayo muna umawit ng tunay na kapayapaan. Praise God. Ang aking isipan, pagsubok man na dumating, ang Diyos sa gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Ano man kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muli mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Mula sa umpisa, Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't naglaing. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos sa ligaya. Ano man kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. nakaptas sa piling ng hallelujah. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. For the last time sa piling ng Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, yes Lord. at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Maganda
isa pa nagkataon ng pepang ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Hallelujah, we praise your name, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po aming Diyos Ama. Salamat po Panginoon Espiritu, aming Diyos. Kayo po ang aming iisang Diyos, nag-iisang Diyos sa aming buhay. Kayo ang kataas-taas ang Diyos. Pinararangalan namin kayo. Pinaparangalan po namin kayo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sa inyo sa oras na ito, Panginoon. And then, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Jesus. Kaya po yung manalangin po namin Diyos. Salamat po sa magang ito. Tuloy niyo po kaming nigising, Panginoon, para sa morning devotion na ito. Salamat po dahil kayo ang patuloy, Panginoon, na nagpapakilala sa amin patungkol sa inyong mga salita. At nawa, Panginoon, sa oras na ito, ang mga maririnig namin, Panginoon, na lalabas sa bibig ng inyong lingkod, Panginoon, ay maging pagpapala sa aming buhay spiritual, Panginoon. At hindi mawalay, Panginoon, sa inyong mga salita ang buhay ng mga lingkod niyo, Panginoon. Salamat po. At ang pagpalay niyo po ang devotion na ito, ang live na ito, mga tao sa live, Panginoon, ang mga tagatuding, Panginoon, ay pagpalain niyo po, Panginoon, ng inyong mga kamay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning po sa ating mga kapatid na kasama ngayon sa umagang ito, kay Brother Alan Rocreo, Sister Anita Katimbong, Sister Jodo Teruel, Sister Dina Toledo, Sister Chrysel Centeno, Pastora Mare Cris Claudio, Sister Morena Mateo, Sister Gina Yen, Sister Antoinette Latica, Brother JC Gardose, Sister Dominga Tataro, kay Kram Ayone. Good morning po. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo ay magpapatuloy na. Pero bago ang lahat, nagtatanong muna ako nang napag-aralan natin kahapon, kung may naaalala kayo. So, ano yung ating paniniwala pagdating sa iisang Diyos? Absolute o compound? Compound. Yan. Kasi pag sinabing absolute, talagang iisa. No? And boss, Jesus lang yun. Holy Spirit lang yun. Kaya pag sinabi mong compound, iisa sila, pero mayroon silang iba't ibang kalalagayan. Yan ang belief natin. Yan ang paniniwala natin. Kasi gaya kahapon, yung mga binabasa natin, ay talagang magpapatunay na ang Diyos natin ay isa, pero merong kanya-kanyang kalalagayan. Kaya nga sabi sa Matthew 28, verse 19, bautismo mo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yun yung kalalagayan ng Diyos. Kaya meron silang iba't ibang personality o katangian. Doon kinuha yung person o persona. Kaya huwag nyo kakalimutan yan. Kasi darating ang panahon na kayo ay merong makakaharap sa gusto nyo itetest ang belief ninyo. Kaya hindi man kayo magsalita. Alam mo, hindi naman kailangan magsalita, makipagtuligsaan. Sa isip mo pa lang, no? Sa espiritu mo pa lang, ay talagang nagre-resist na yan, na talagang hindi yan ang totoo. Ba? Kaya, base nga sa ating mga pag-usapan at pag-aralan, kitang-kita nyo naman, walang Trinity sa Bible. 3 meron. Meron kayo mabasa ang 3 sa Bible. At yung 3 na yun ay nagkakaisa. Pero Trinity, isang ibig sabihin ng Trinity ay one God in 3 person. Amen? Agree ba kayo? Yan ang ibig sabihin ng Trinity. Kaya ulitin ko, wala kayong makikita sa Bible. Pero, ang Bible
o ang salita ng Diyos ay pag binubulay-bulay mo yan at humihingi ka ng tulong sa Banal na Espiritu, maunawaan mo, iba ang katatayuan, katawan ng Ama. Siyempre, ang nakakita lang si Jesus. Pero sinasabi ni Jesus na may Ama siya. May kasama siya. Di ba sabi si John 1:1? At kasama siya ng Diyos. Malinaw naman yun eh. At sinasabi niya rin na siya ay sinugo at hindi siya nagsasalita ng sariling kanya. Yun lang, malinaw na eh. Maraming talata sa Biblia, alam nyo, kayang ipaliwanag ng Bible ang kanyang sarili. Ang kailangan lang natin ay humingi ng gabay dun sa author ng Bible para hindi tayo maligaw. Amen? Kasi, ang totoo, kahit sa mga YouTube at sa iba sa paligid natin, merong iba't ibang hidwang pananampalataya. Yung tinatawag na cults, no? Yung iba't ibang pananampalataya. Kaya, tayo, alam natin kung ano yung tama. Sinasabi din nila, tama sila eh. Pero alam nyo, ang talagang pwedeng magpaliwanag yan sa atin at pagsabi, ang Holy Spirit. At ang ating Espiritu. Yung Holy Spirit ay witness, yung ating Espiritu, na ang alam natin at tayo ay nasa panig ng katotohanan. Amen? Kaya Sir Rami, yung ating text. Ang text po natin sa umagang ito ay sa John 10:30-34 at ang topic pa rin ay oneness of God part 3. Verse 30, ako at ang Ama ay iisa. 31, ang mga pinuno ng mga Hudyo ay muling dumampot ng bato upang batuhin siya. 32, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako inyong babatuhin? 33, sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamat tao ka lamang. 34, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo. Amen. Praise God. So anong gagawin ng mga Hudyo? Bakit sila dadampot ng bato? Kasi sinabi ng Panginoong Jesus, siya raw at ang Ama ay iisa. Hindi natin makikita yung talagang katatayuan ng Panginoon at ng Ama. Talagang isang sabi ng eternal relationship. Yung kanang relasyon. Amen? Saan tayo natapos? Sa John 17. Ito rin natin. Sa 18. Angel. Baybayin ulit natin to bago tayo dumiretso ng verse. John chapter 17 verse 18. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon naman isinugo ko sila sa sanlibutan. 19. At alang-alang sa kanila itinalaga ko sa iyo ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. 20. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. 21. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. 22. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. 23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. 24. Ama,
Sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. 25. Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita, at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. 26. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Amen. Salamat sa Pana. Thank you, Ate Angel. Okay, baybayin nga natin yan. Si Rami. Verse 18. John 17. Verse 18. Verse 18. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. Okay. So dito, uulitin ko, kagaya na sinabi ko kahapon, sinugo siya ng Ama. Hindi pa pwedeng sabihin natin na talagang pareho sila ng katawan. Magkakaiba sila ng kalalagayan at magkakaiba sila ng katawan. Hindi sila pareho. Diyan pa na makikita niyo mga kapatid ay isinugo siya ng Ama. Makita natin dito yung kanilang misyon, yung kanilang layunin, kung bakit siya isinugo ng Ama, kung bakit siya tinawag na Misaya. Ano ang ibig sabihin ng Misaya? Isinugo. Amen? Tuloy. Verse 19, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko sa iyo ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Amen. So dito, makita natin, ulitin ko nga pala, baka nakalimutan ko, itong binabaybay natin chapter 17 nandyan, ito yung prayer ng Panginoon dahil malapit na siyang mamatay. Nagpe-pray na siya. Hinahabilin niya na lahat. Kasi palapit na yung oras niya. Kaya sinabi ulit ng mga starami yung last. 19, at alang-alang sa kanila itinalaga sa iyo ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Amen. Pag sinabi itinalaga yung kanyang sarili, yan yung kusang loob. Pag sinabi itinalaga ko, ibig sabihin talagang yung kabuuan ng aking katauhan, yung aking kabuuan ay talagang, o yung buhay ko ay talagang ibinibigay ko, inilalaan ko. At talagang hindi na gawa ko ang isip ko. Amen? Talagang ito ay kusang loob. Tuloy sa Rabbi. Verse 20, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Okay. Pakinggan nyo to. So, nagpe-pray ang Panginoon. Tingnan niyo ang prayer ng Panginoon. Pinagpe-pray niya yung mga apostol na iiwan niya. At pinagpe-pray niya rin yung lahat ng maniniwala sa Kanya. Kasama ba kayo ron? Amen. Pinagpe-pray ng Panginoon. Kaya malinaw na ang Panginoon, mula't mula pa, nasa lupa pa lang siya, nagpe-pray na siya doon sa mga maniniwala sa Kanya. Bagamat, unang pinagpe-pray niya yung kanyang mga apostol. Kasi yun yung kanyang mga tinuturuan eh. At alam niya na talagang sa pag-alis niya, mas maraming maniniwala sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, nung nandito ang Panginoon, yung mga naniniwala sa Kanya, hindi pa ganun karamihan. Siguro, less than or more than 500. Yung mga naniniwala sa Kanya. Yan yung mga estimate ko. Pero nung ang Panginoon ay umakyat na sa langit, at yung mga alagad ay pinuspusta ng Holy Spirit, no, dumating na yung banal na Espiritu dito sa atin. Kasi hindi pwedeng nandito ang Panginoon, nandito rin yung Holy Spirit. Kaya nga sabi niya sa John 14, ay sa pag-alis ko, hindi kayo
mananatiling nag-iisa. Sa pag-alis ko, isusugo ng Ama yung kapalit ko. Kaya kasama natin ngayon dito, yung Holy Spirit, yung banal na Espiritu. Hindi kayo iiwang nalulungkot. Merong mga aliw, merong comforter. Kaya, sa pagdating ng Holy Spirit, sa Acts chapter 2, verse 1, ay makita nyo rito na nung pinuspos yung mga alagad, nung natanggap nila yung kapangyarihan, sabi sa Acts 1:8, no? At tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. At kubalat na yung mga alagad. Nung nagpasiwalang puspos sa mga alagad, unang-una na si Pedro na nangaral. Ilang kagad yung nakakilala, yung mga tumanggap, 3,000. So, ilan na yun? 500 plus 3,000. 3,500. At araw-araw, may nadadagdag. Kaya, nung umalis na ang Panginoon, nung ang Panginoon ay nasa langit na, nung siya'y nakaupo sa kanan ng Ama, ay makita niyo nito na talagang mas maraming naniwala sa Kanya nung siya'y umalis na at ang Holy Spirit ang kasama natin dito. Bakit? Kasi yung mga alagad, yung bomba, yung Espiritu Santo, nag-aapoy sila. Amen? Yun ang kailangan natin. Kailangan natin mag-apoy. Tuloy mo muna sa rami. Verse 21, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. So ano ang nais sabihin yan? Yung Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Mga kapatid, isa lang ang talagang nais sabihin niya ng Panginoon, yung kanilang layunin. Ano ba yung layunin ng Diyos? Magligtas ng kaluluwa. Ano ang sabi sa 2 Peter 3:9? Din yan, pakibasa. 2 Peter 3:9. Mga kapatid, isa to sa mga layunin ng Diyos. 2 Peter 3:9. 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya kayo ng pagkakataon ang lahat upang magkapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen. So, hindi niya nais talaga na mayroong mapahamak. Ibig sabihin, ang layunin talaga ng Diyos ay magligtas. Kaya sa binasa ni Sister Ami, nakita nyo rito, yung kanilang malinaw na layunin. Kaya nga bumaba ang Panginoon para i-educate, para turuan ng mga alagad. At yung mga alagad naman, makapagturo. Di ba, sabi nga sa Matthew 28, verse 19 to 20, gawin nyo silang mga tagasunod ko, disciple. Mga kapatid, yan ang ginagawa natin. Nagliligtas, nangangaral tayo para ang tayo maligtas at maturuan. Hindi pa sa maligtas, maturuan. Kaya tayo ay merong layunin. Kagaya ng binasa sa Rami, pag-ulit mo na yung last verse. 21, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So, yung layunin ng Diyos, yung layunin ng anak at ama, at sa pag-akyat ng Panginoon sa prayer niya, mga kapatid, yung layunin na yan, iniiwan niya sa atin. Yung layunin na yan ay ibinibigay niya sa atin. Kaya, dapat at malinaw na tayo mga nakakilala sa Panginoon, magkaroon din ng layunin. Hindi mo pwedeng Kristiyano ka, pero tutulog-tulog ka. Hindi mo pwedeng Kristiyano ka, sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, pero wala kang ginagawa. Kasi, mga kapatid, ang tunay na nakakilala sa Panginoon,
nagbabahagi din ng salita ng Diyos. Bakit? Yan kasi yung layunin ng Diyos eh. Naunawaan niyo ba ako? Hindi po pwede. Okay yung papayag na kayo lang ang maliligtas. Amen? Kaya tayo nagsasakripisyo. Mga kapatid, kailangan mo nating maintindihan yung layunin ng Diyos nasa atin na. Ulitin ko, yung layunin ng Diyos nasa atin na. At lahat ng makakakilala sa Panginoon, kailangan may layunin. Ano yung kanyang layunin? Magpayaman? Ano yung kanyang layunin? Magkaroon ng gwapong asawa? O magandang asawa? Hindi yan ang layunin natin. Talagang bibigyan ka ng Panginoon pag niloob niya. Ang layunin natin, mga kapatid, yung tunay na nakakilala sa Panginoon, babanggitin ko, yung tunay na nakakakilala sa Panginoon, mga kapatid, talagang hindi siya nananatili na ang kanyang kaisipan ay parang sarado. Kung hindi, willing din siyang magsakripisyo, willing din siyang magbahagi ng salita ng Diyos, kasi nga, para mayroong maligtas, mga kapatid. Para ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, yun yung sinasabi sa talatang yun. Tuloy sa Rami. Verse 22 ng John 17, Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Yan, mga kapatid, malinaw. Bagamat ang Panginoong Yesus at ang Ama ay magkaiba ng katawan o kalalagayan, ay makita nyo rito, sila'y iisa. Ano ba yung salitang one spirit? One mind? One purpose? One. Mga kapatid, kaya ano sabi niya? Nagaya naman nating iisa. Kaya pa kayo dito sa Rami, yung verse na yan. 22, Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Malinaw. Na sila'y first sentence. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Upang sila'y maging ganap. Sila, mga kapatid, sila. Upang sila'y maging ganap na iisa. Sino ang sinasabi doon? Sino ang tinutukoy doon? Yung mga apostol. Kaya, sa pangaral ng mga apostol, mga kapatid, yung mga makakakilala sa kanila, magiging kaisa din nila. Kaya na yung salitang one. Hindi hiwa-hiwalay. Alam nyo, yung nagkakreate ng division sa church, hindi sa Panginoon yun. Pag meron nagkakreate para wasakin ng one, yung pagiging isa, hindi sa Panginoon yun. Kapag merong gano'n, mag-pray kayo. Kasi nakakapasok na yung division. Alam na mga kasama ko yan, na matatagal na. Pag ang church ay unti-unti nakakapasok na yung division, yung partition, ay sinisira na yung one spirit. Yung pagiging isa. Nauunawaan niyo ba ako? Yung pagiging isa, pinipilit na wasakin ang kaaway. Kasi yan ang sisirain niya. Alam niyo ba, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Pag ang church ay solid, iisa, one spirit, one heart, talagang one mind, hindi talaga basta-basta makakagawa ang kaaway. Nauunawaan niyo ba yun? Hindi basta-basta makakagawa ang kaaway. Kaya hindi sa bahay. Pag yung bahay nyo, yung pamilya nyo ay talagang iisa, hindi basta-basta makakagawa ang kaaway. Alam niyo ba ang ginagawa ng kaaway ngayon? Yung mga pamilya, talagang ginugulo niya. Nagkakaroon ng division, mga kapatid. Yan ang purpose ng kaaway. Yan ang purpose ng Diablo. Yung layunin niya na tayo'y
hiwa-hiwalay. Hindi tayo maging isa. Yan ang layunin ng kaaway, mga kapatid. Sana aware kayo dyan. Na ang kaaway, hindi nagpapapetik-petik 24/7. Nag-overtime yan, mga kapatid. Para talagang makasira ng pamilya. Para masira ang church. Bakit? Kasi nga sa mga huling araw, talagang, yan ang gagawin niya. Wawasakin niya ang church, mga kapatid. Paghihiwa-hiwalay niya. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, ay talagang sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking Espiritu. Bakit sa huling araw? Kasi nasa huling araw ang talagang matindi. Yung pinaka-climax Nandun yung labanan, mga kapatid. Nasa mga huling araw na tayo. Wake up! Mga kapatid, gising. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, gising. Gising. Kailangan maunawaan yan. Nasa mga huling araw na tayo, malapit ang dumating ang Panginoon. Tuloy, sana ano. Verse 23, Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen. So, gusto nyo malaman na talagang ang Panginoon ay nandun sa church na yun? Pag sila'y iisa. Gusto nyo malaman na ang Diyos ay siyang sentro ng church na yun? Pag si Jesus talagang nabubuhay na doon sa mga mananampalataya. Paano natin maintindihan? Pag sila'y iisa. Iisa ng layunin. Hindi hiwa-hiwalay. Amen? Pakiulit pa ngayong last. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. So, yung pagiging isa, mga kapatid, yung pagiging isa, halimbawa sa church, sa pamilya, talagang pag tayo ay may unity, merong union, talagang malalaman ng mga tao, buhay nga ang Diyos. Nasa kanila nga ang Diyos. Bakit? May unity. Kaya di ba sabi diyan, malalaman na ako nga isinugo mo. Kaya, para malaman natin at maunawaan natin na talagang kaisa tayo ng Diyos at tayo iisa, talagang dapat si Kristo ang makita sa atin. Hindi ang ating sarili. Malinaw ba yan? Pag si Kristo na ang nakikita sa atin, talagang nagkakaisa nga kayo. At kailangan talaga si Kristo ang makita sa buhay natin. Kasi pag hindi na si Kristo, pag tayo na ang nakikita sa ating sarili, pag tayo na ang nakikita ng mga tao, yung si Kristo ay parang hindi na nakikita sa atin. Kailangan sa buhay natin si Kristo ang makita. At pag nakita si Kristo, malaman na tayo ay iisa, mga kapatid. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Meron tayong layunin, mga kapatid. Tuloy sa rabi. Verse 24 ng John 17, Ama, sila ay binigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Amen. Ulitin mo nga first sentence. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Ulitin natin, dahan-dahan. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko. Nais kong makasama sila, mga kapatid. Gusto pala tayo makasama ng Panginoon sa kinaroroonan niya. Naunawaan niyo ba yan? Amen. Hindi basta ordinaryong salita yan. Kaya nga ang Panginoon namatay sa krus Para tayo ay makasama niya
Kasi kung hindi mamamatay ang Panginoon sa krus, hindi niya tayo makakasama. Ang ganda ng talata, no? Ama, yung prayer ng Panginoon. Kung meron bang unang-una na gustong makasama tayo, yun ang Diyos. Yun ang Panginoon. Gusto niya makasama tayo sa kinaroroonan niya. Yun ang prayer niya, mga kapatid. At bakit daw natin yung glory ng Panginoong Jesus? Pakulit mga astarami. Ama, sila ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Amen. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga binigay kong verse ng mga nakaraan, na si Jesus ay Diyos at pinararangalan siya sa langit. Diba sabi sa Revelation, chapter 5, verse 13 to 14, no, yung mga millions of angels, milong anghel, umaawit. Ibigay daw sa nakaupo sa trono, verse 14, at sa kordero ang karangalan, kalwalhatian, kapangyarihan. Marami pa yan, mga kapatid. Kaya, sabi ko sa inyo, darating ang araw, ang unang makakasaksi kung sino talaga ang Panginoon ay tayo mga anak niya. Amen? Gaya na sinabi sa 1 John 3:2. At kayo nga ay mga anak ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung yung magiging kalalagayan natin. Pero pagdating ng araw, makita natin talaga kung sino si Kristo. Napakaganda. Napakagandang prayer ng Panginoon. Talagang desire niya, gusto niya, talagang makasama niya tayo. Kung saan siya naroroon, doon din tayo, mga kapatid. Tuloy. Verse 25, Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita, at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. So ngayon malinaw na ito. No? Kailangan natin matandaan to. Na ang Ama, ang Anak, magkaiba yan. Hindi yan pareho. Ang Holy Spirit, hindi rin yan pareho. Kasi yung Holy Spirit, yung third person in the Godhead, siya yung nagsasagawa, siya yung kumikilos, siya yung gumagawa. Hindi sila pare-pareho ng kalalagayan at katayuan. Iba ang katawan ng Holy Spirit. Pero sila ay iisa, mga kapatid. Basahin mo yung last verse. 26 po. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Amen. So makikita natin ito, mga kapatid. Tandaan nyo, mga kapatid. Pag nasa atin ang Panginoon, may pagkakaisa. Ha? Ulit-ulitin ko ito, may pagkakaisa. Una, may pagmamahalan. Amen? Narinig niyo ba ako? Amen. Tandaan nyo, hindi pwede magkaroon kayo ng pagkakaisa pero walang pagmamahalan. Hindi pagkakaisa yun. Kasi dyan sinasabi ng Panginoon, yung pagmamahal ng Ama. Ulit mga sa 26. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Amen. So, anong ibig sabihin? Ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. So, pag ang Diyos ay pag-ibig, ay kailangan natin maunawaan yung tunay na pagkakaisa, mga kapatid. Kasi alam nyo, napakasarap sa isang church, si Kristo ang sentro. At pag si Kristo ang sentro, may pagkakaisa yan. At pag si Kristo ang sentro, hindi lang pagkakaisa yan, may pagmamahalan niya, mga kapatid. Kailangan natin maintindihan yun. Yung totoong pagmamahalan. Hindi yung parang paraseyo na parang mataas ang tingin sa sarili. Hindi ganon. Talaga nagpapahalaga yan sa mga kapatiran. Sabi nga ni Pedro kay Pablo, ay wag niyong pabayaan ang mga dukha. Yung mga mababa ang katayuan sa buhay, wag daw pabayaan.
Yun talaga yung layunin ng pagiging Kristiyano. Amen? So, dito ba pagtitibay natin, pag sinabing John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. So, meron silang isang layunin, mga kapatid. Kaya, verse 31, ano nangyari? Sa rami pakabasa? Ang mga, John 10:31, ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Amen. So nung sinabi niya na ako at ang Ama ay isa, humawak na naman sila ng bato. Muli naman siya babatuhin. Bakit muling babatuhin? Buksan mga sa John 8:58-59. John chapter 8, verse 58. John chapter 8 verse 58 to 59. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na." 59. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Amen. Alam niyo, parang isipin natin, parang nakakatawa, no? Pero hindi. Mga kapatid, sana hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun na pag sinabi ng Panginoon na siya'y Diyos, ako at ang maiisa, hindi tayo babato. Alam niya kung sino yung gustong bumato. So dito makita natin at maunawaan natin, talagang gusto nilang patayin ng Panginoon. Talagang gusto naman talaga nilang patayin ng Panginoon. Kasi bakit? Kasi yung kanilang samahan, talagang unti-unti lang nahahati, nagkakagulo. Kaya nagnanasa silang batuin ng Panginoon. At sabi ko nga sa inyo, sa Banaghoy 3:37, ay ano sabi doon? Anong sabi doon? Kapasad doon yan? Walang bagay na nangyari, walang bagay na hindi nangyari, na hindi pinahintulutan ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, gusto siyang batuhin, na kapatid, pero hindi pa pwede. Kasi walang hula, walang nahula na si Kristo ay mamamatay sa bato. Hindi pa siya mamamatay. Bakit? Hindi pa dumarating ang oras niya. Tingnan niyo ito sa Matthew 26, verse 45. Para maunawaan niyo yung sinasabi ko. Verse 45, nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating ng oras ng anak ng tao ay pinagkakanulo sa mga makasalanan. Amen. Yan na yung oras ng Panginoon. Naalala niyo ba yung noong Panginoon ay lumapit yung kanyang ina at sinabi ng Panginoon na sinabi ni Maria na wala nang alak? Ano ang sagot ng Panginoon? Babae, hindi pa dumarating ang oras ko. Mahalaga kasi ang oras sa Panginoon. Ang oras sa Kanya talagang alam niya, hindi siya pamatagalan dito. Nauubos na yung kanyang oras. Kaya, yung mga Pariseo, yung mga tao, gusto siyang batuhin. Pero, hindi nga siya hindi nakahula na siya yung mamamatay sa bato. Kasi nga, ang pinapatay sa bato, alam nyo, yung mga heinous crime, yung mga capital crime. Pero, ang Panginoon, bagamat siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil pinaratangan siya ng heinous crime. Heinous crime na pala yun, no? Yung sinasabi niya siya'y Diyos. Mga kapatid, ang isang dahilan kung bakit talagang pinapatay siya ng mga Hudyo, kasi nga, inaakin ng Panginoon siya ay Diyos at hari ng mga Hudyo. Kaya, yun ang dahilan kung bakit siya gustong patayin. At talagang, nangyari naman yun. Pero hindi sa bato, mga kapatid, kundi sa krus. Kasi, gusto kong ipaunawa sa inyo, namatay ang Panginoon base sa history ng mga Romano. Kasi ang mga Romano,
taon-taon ay talagang yung mga heinous crime doon ay pinapatay nila. Yung mga sentence to death. At ang Panginoon, na-sentence siya mamatay, i-quote ko lang saglit, no? Hindi dahil sa makasalanan siya. Kundi, inako niya yung kasalanan. Kaya siya naparatangan ng heinous crime, mga kapatid. Yung death sentence ng mga Romano. Tandaan niyo mga kapatid, ang mga Hudyo ang nagpapako sa kanya. Pero ang mga Romano, totoo sinabi sa Bible ibibigay si Kristo sa mga hintil. Pero ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa mga Hudyo. At dahil din, ang mga Romano ay nagse-celebrate o talagang, hindi ko alam kung ang tama yung term ko, kung nagse-celebrate o taon-taon, talagang yung mga naparatangan o nahatulan ng death sentence, talagang isinasagawa nila. Kaya, nung dumating na yung time ng Panginoon, kasi papatay na, di ba pa sa inyo, merong dinamay na dalawa magnanakaw. Kaya, anyway, hindi naman yun ang pag-uusapan natin. Pero gusto ko na makita nyo rito. Kung paano inatulan ng Panginoon ng kamatayan sa krus. Pero, sabi ko nga sa inyo, maraming pagkakataon na ang Panginoon ay nalagay sa alanganin. Pero hindi pa rin siya talagang namatay kasi hindi niya pa oras. Halimbawa yung itutulak siya sa bangin para mahulog. Umalis siya. Kasi hindi niya pa oras. Ilang beses siya gustong batuhin. Umalis na naman siya. Bakit? Hindi niya pa oras. Pero yung binasa ni Ate Jess sa Matthew 26:45, ayun, hindi na siya umalis. Bakit? Alam niya, dumating na yung oras niya para mamatay. Anong ibig sabihin? Dumating na yung oras niya talagang para tubusin na ang sanlibutan. Naunawaan niyo ba ako? Kaya, okay? Verse 32, pakiulit. Verse 32 ng John 10. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako inyong babatuhin? Tuloy. 33, sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Amen. Mga kapatid, ano sabi doon? Nagpapanggap kang Diyos, pero tao ka lamang. Kaya siya babatuhin. Ganun pala yung mga kapatid. Yung mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo, para parang binabato mo na si Kristo. Nanawan niyo ba ako? Lalo sa panahon natin ngayon. Maraming hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Ano ibig sabihin? Di, para ka na bumabato. Nanawan niyo ba ako? Pero tayo, alam natin ang Diyos si Kristo. Kapag kayo ay may makakaharap na siya hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Kaya nagbigay ko ng maraming verse Maraming verse para matanim sa inyo na si Kristo ay Diyos, mga kapatid. At gusto ko panawa sa inyo, pag meron kayong makakaharap na siya ay hindi naniniwalang Diyos si Kristo, isa na tayo, yung isipan natin, lumalaban. Yung puso natin, lumalaban. Mali yan. Kasi ano yung mga kapatid, maraming hidong pananampalataya ngayon na idinadown ng Panginoon. Hindi nila naiintindihan, mga kapatid. Kaya, ito, kailangan natin maintindihan na ang Panginoon mismo sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. At anong dahilan kung bakit siya babatuhin? Kasi nga, siya ay, nagsasalita na siya ay Diyos. Ang alam nila, nilalapastangan nila ang Diyos. Kasi nga yung mga Hudyo,
Talagang napaka-conservative nila, mga kapatid. Napasin niyo ba ang Muslim? O, di ba conservative sila pagdating sa batas? Mga kapatid, nung panahon ng Panginoon, yung mga Pariseo, talagang napaka-conservative. Kaya talagang mag-iingat ka pag binabanggit mo yung pangalang Diyos. Hindi basta-basta binabanggit yan. Kaya dyan, gusto siyang batuhin. Pero tayo, mga kapatid, matibay ang ating paniniwala na Diyos si Kristo sa atin. Naniniwala ba kayo? Amen. Amen? Kaya, panghawakan niya. Pag meron kayong makakaharap na mga taong hindi naniniwalang Diyos si Kristo, alam nyo na, sa isipan nyo pa lang, parang binabaton niya na ang Panginoon. Pero tayo, na mga anak niya, sabi nga sa pera ng Panginoon, no? Yung, sabi nga na, Ama, ingatan mo sila. At ingatan mo rin yung mga maniniwala sa akin. Yung mga maniniwala pa lang. Kaya mga kapatid, gusto kong tapusin to sa isang salita. Ipaglaban natin sa buhay natin na si Kristo ang Diyos ng buhay natin. Ulitin ko. Ipaglaban natin sa ating buhay na si Kristo ay Diyos, mga kapatid. Amen? Si Kristo ay Diyos ng ating buhay. Amen? Tunay na kapayapaan. Sir Cathy? Panatagan ating isipan, subok man ay dumating. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko ng namin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Ano man kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, iyak ang tubong niya sa Diyos. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na pumuling pangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nagkantang sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na umuling maghahangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakanta, sa Diyos ko lang nakanta, sa Diyos ko lang nakanta, hallelujah, sa Diyos ko lang tayong lahat nakanta, hallelujah, glory. Salamat na tayo sa Panginoon. We praise your name. Salamat po, Ama. Salamat po, aming Panginoong Jesus, Ama.
Salamat po, Banal na Espiritu, Ama. Salamat po. Salamat po sa magsama. Salamat po sa pagtuturo niyo sa amin. Salamat po sa inyong patnubay. Salamat po sa inyong pag-ibig. Itinataas po namin kayo. Kayo ang aming Diyos. Nag-iisang Diyos, Ama. Kayo ang aming Diyos, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Mr. God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Tunay po kayong dakila. Nawa sa aming maghapon ay lalo ka po namin madakila at hindi ko namin makalimutan ang mga pahayag nyo sa amin ngayon, O God. Tulungan nyo kami, Panginoon, na sa aming mga gagawin, sasabihin, lalakaran, Panginoon, ay kayo po ay makita sa amin, Panginoon, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At ang bawat isa, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat, Panginoon, ano mga pakana ng kaaway sa aming buhay. Lord, kayo po ang inaasahan namin, Lord, sa pangalan mo, Panginoon. Ito'y walang magagawa sa amin. O God, salamat sa inyo, sa aming buhay na ipinagkaloob niyo sa ngayong patuloy ngayong araw na ito. Dalangin po na yung magawa namin ang pinagagawa po ninyo. At salamat po, Panginoon, sa isang linggong natapos na devotion. Lord, kayo po ang nataas, Panginoon, at dalangin ko kayong patuloy na mataas sa bawat isa, Lord, na nakabahagi nito, Panginoon, dito sa lugar na ito, mga manunugtog, Panginoon, mga kasamang nag-aaral, gayon din sa mga nasa FB Live na kasama po naming nag-aaral, Panginoon. Patuloy kayong magpala at gumawa at kami rin, Panginoon, ay magamit sa ibang mga tao, Panginoon. At ang weekend na ito, kayo po ay patuloy na mataas sa aming buhay at mataas ka, Panginoon, sa mga tao sa aming kapaligiran, Panginoon. At next week ulit po sa inyo pong ay sa inyong kalooban, ang mga mensahe na nais niyo pong maipahayag ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa aming tagapanguna. Salamat sa kabuhay niya, Panginoon, na galing sa inyo, at salamat sa provision niyo sa kanyang pangangailangan at kagalingan sa kanyang mga karamdaman. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na umaliw sa Kanya at gumawa sa Kanyang buhay. Lord God, salamat sa inyo pong papurit pa sa salamat, O God, sa gawain na ito. Kayo pong mataas at mataas, Panginoon. Wala pong kalwalhatian sa kahit sino man, kundi sa inyo lamang. Yes, sa inyo pong papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Good morning. Salamat sa iyong panonood, Pastor Romel. Sister Helen Tongson, good morning. Sana okay na. Nympha Restore, Faustina Rubero, Sister Annabel Husay, Josepina Lumapad, Arsenia Orpilla, Raquel Narboneta, good morning sa inyo. William Villacorta, Oliver Martinez, Ate Che Pimentel, Sister Rochelle Nopre, Eden Relioso Dano, Brother Mario Moncal Jr., Sister Telma and family. God bless you po lahat.